sa lahat ng ating mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members. Sa video na ito ating pag-uusapan kung ang isang SSS member ay pumanaw na, ano nga ba ang may iwang benepisyo ng kanyang pamilya? Yan po ang ating sasagutin. Kapag ang isang SSS member ay pumanaw na, may dalawang posibleng benepisyo ang maaari nilang tanggapin. Una, ang SSS monthly pension. Ito ay ibinibigay para lamang sa mga primary beneficiary ng isang deceased SSS member. Pag sinabi nating primary, ito yung legal dependent spouse ng isang pumanaw na miyembro at ang kanyang mga anak na wala pang 21 years old. O kung lampas na ng 21 years old, sila ay permanently incapacitated. Makukuha lamang ng primary beneficiary ang SSS monthly pension kapag ang isang deceased member o pumanaw na miyembro ay may at least 36 months contribution kay SSS. Pangalawa, lump sum. Kung ang isang SSS deceased member o pumanaw na miyembro ng SSS ay mababa sa 36 months contribution, ang makukuha po ay lump sum. Ito ay isang one-time cash payment na ibinibigay sa mga eligible beneficiary ng isang SSS deceased member. Ang mga eligible beneficiaries, unang-una, ay ang primary beneficiary. Ang primary beneficiaries ay ang legal at dependent na asawa ng isang yumaong miyembro. At ang kanyang mga anak na wala pang 21 years old o kung over 21 na, sila ay permanently incapacitated. Kung hindi available yung primary beneficiary, mapupunta po sa secondary beneficiary. Ito yung kanyang magulang. Kung hindi available ang magulang, mapupunta po sa designated beneficiary. Ito yung individual na sinulat po ni deceased member sa kanyang SSS records. At kung hindi pa available ang designated beneficiary, mapupunta po sa legal heirs ng deceased member according to the law of succession sa ilalim po ng Family Code of the Philippines. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.